materialis natin ay naka-install na, ang gagawin natin ay magwa-wiring na lang. Pagkatapos, isusunod natin yung explanation. Maglalagay tayo dito ng dalawang wire para sa supply. Tapos, dalawang wire din dito para sa receptacle ng ilaw. Dito, dalawang wire din para rin sa receptacle ng ilaw. Dito, tatlong wire para sa tugang switch. Ang una nating itatapping ay dito muna sa circuit breaker, dito sa supply. Itong itim, ito yung line 1. Itong kulay blue, ito yung line 2. Dito natin ikukunik ang line 1. Tapos ito namang line 2. Dito sa kabilang terminal ng circuit breaker. So nakakonek na yung supply natin, maglalagay muna tayo ng receptacle. Itong kulay itim, ito yung line 1 natin. Dito natin yan ikukonek yung line 1. Tapos itong line 2 naman, pagdating sa pagkonek ng receptacle, yung line 1 natin, ididiretso yan natin dito sa inner part ng receptacle. Tapos yung line 2 naman, dito sa threaded part ng receptacle, yung nasa gilid. Tapos dito rin tayo maglalagay ng switch. Dito sa kulay blue na wire, line 2. Ang purpose niyan ay para pag naka-off ang switch, walang current itong gilid dito. Kung magpapalit tayo ng valve, safe tayo, hindi tayo makukuryente dyan. Kung minsan kasi hindi maiwasang mahawakan natin yung threaded part ng valve. Kaya kung may current yan dyan na threaded part, pwede tayong makuryente. Kaya para safe tayo, dito tayo maglalagay ng switch sa line 2, yung nakakonek sa threaded part ng receptacle. Dito naman tayo sa kabila maglalagay ng receptacle. Parehas lang dito sa kabila, dito tayo maglalagay sa inner part ng receptacle. Itong itim na wire, ito yung line 1 natin. Ang line 2 dito naman sa kabila, sa may threaded part. Ngayon, maglalagay naman tayo ng tugang switch. Ito yung tugang switch natin, may jumper na yan. Yung jumper, dito natin yan ilalagay sa off position. Ganito, naka-off yan. Nandito yung may circle na label, yan yung on. Dito sa off position ang supply, ito. Dito naman sa on position ang papuntang ilaw. So, ikukunik na natin dito sa wire. Ang gagawin natin dito supply, itong kulay blue. Kasi yung line 2 natin dito, yung kulay blue. Kaya kulay blue ang gagawin natin dito, supply. Dito natin yan ikukunik sa, dito sa may jumper wire. Yan. So may supply na yung switch natin. Ngayon, ang isusunod natin ay itong itim. Ito yung gagawin nating switch 1. Dito natin yan ilalagay sa switch 1, ito. Dito yan. Tapos itong pula, ito yung switch 2. Dito natin yan i-kukunik sa switch 2 dito sa baba. So nakalagay na yung switch natin. Dito naman tayo magtatapping sa junction box. Ilagay na muna natin ang receptacle para hindi magulo tingnan. Dito sa kabila. Ngayon, itatapping naman natin ang wire. Ang una nating ikukunik, itong line 1. Itong kulay itim na wire. Dito natin yan ikukunik papunta sa receptacle. Itong itim rin na wire. Doon yan papunta sa inner part ng receptacle, yung in-explain natin kanina. Tapos, itong isang wire dito sa kabilang receptacle, isasama rin natin ito. Itong line 1 niya dito. Pagsasamahin natin itong tatlong wire.
So ayan, at nakatap na yung line 1 ng wirings natin. Ang isusunod nating itap ay ang line 2 naman. Itong line 2, dito yan papunta sa, dito natin yan ikukunik sa kulay blue na wire. Ito yung supply natin. Dito yan, may jumper yan dito sa tugang switch. Itong kulay blue. Ito yung gagawin nating supply. Dito natin yan ikukunik sa line 2. Ang isusunod nating itatap ay itong switch 1 dito. Itong kulay itim na wire. Ito yan. Dito natin yan itatap sa itaas na receptacle. Receptacle ng bulb. Control yan dito. Dito natin yan ikukunik. Ang ikukunik naman natin sunod, itong pulang wire. Switch 2. Ito yan. Dito naman natin yan ikukunik sa receptacle number 2. Ito yan. Ito yung magiging control niya. Switch 2. So tapos na yung pagwawiring natin. Uulitin ko yung demo para mas lalong maintindihan. Yung line 1 galing dito sa circuit breaker. Pumunta dito. Ito yan. Yung isang wire, pumasok dito sa receptacle. At yung isang wire, pumasok rin doon sa pangalawang receptacle. Doon sa inner part ng receptacle. Ang line 2 naman, galing dito sa circuit breaker. Ito yan. Pumasok yan dito sa switch. Ito yan. Pagpasok niya dito, may jumper doon para magkaroon rin ng supply ang pangalawang switch. Tapos, itong switch 1 dito, itong kulay itim na wire, paglabas niya dito galing supply, itong kulay itim na yon, ito yung return. Return ng switch 1. Ito na yan. Dito yan pumasok, papunta sa receptacle number 1. Dito yan. Itong switch 2 naman, itong return ng switch 2, itong kulay pula na wire, ito yan. Dito yan pumasok, papunta sa receptacle number 2. Ito yan. Yung circuit breaker natin dito, 15 amperes para sa ilaw. Standard circuit breaker para sa lighting. Ang wire natin dito sa line side, pati dito sa load side, sa receptacle at sa mga switch, 2.0 yan. Standard wire para sa lighting. So lagyan natin ng tape ito para safe. Ipasok natin sa box tapos itest na natin yung gawa natin kung functional. Ipasok muna natin itong switch. Lagyan natin ng bulb. I-on natin ang circuit breaker. Ang supply natin dito, single phase 220 volt line to line connection. Ang dalawang linya parehas may power. Line 1 may power 110 volt. Line 2 may power rin 110 volt. I-on natin ang switch. Itong switch 1 muna. Ayan, functional yung switch 1. Ito namang switch 2. Ayan, functional rin yung pangalawang ilaw. I-off natin. Ilawin natin uli. Off natin. So, ganun lang kung paano mag-wiring ng line-to-line connection sa tugang switch at dalawang ilaw. Hanggang dito na lang tong video na to. Sana po ay may natutunan kayo dito. Salamat sa pakikinig at panonood.